Ganap ng upper middle income country ang Pilipinas po ayon sa World Bank. Nakaalis na raw po sa wakas ang Pilipinas sa pagiging lower middle income matapos pong makamit ang gross national income per capita na kailangan daw po para nga pumasok sa mas mataas na klasifikasyon na nasa 4,636 na dolyar hanggang sa 14,375 dolyar. At ayon po sa World Bank, ito'y dahil po sa malawakang paglago ng ekonomiya. Lumalakas daw kasi ang malalaking industriya at hindi lamang ang isang piling sektor. Ikinagalak ko naman ang pamahalaan ng naturang balita. Sabi po ni Finance Secretary Frederick Go, ito'y patunay daw na gumagana ang mga hakbang ng gobyerno para iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Talaga, ha? O sige. Samantala, tiniyak naman po ng Maynilad at Manila Water o partner na uubo ka talaga minsan sa mga balita, no? Nakakaubo naman talaga yung balita na yan. Pero ito mga kapatid, tubig! Tiniyak po ng Maynilad at Manila Water na nananatiling normal po ang supply ng tubig sa kabila po ng mababang alokasyon mula nga sa Angat Dam. Ibinaba na po ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon sa 48 cubic meters per second mula po sa dating 50 CMS. Yan ay matapos sumadsad ang level ng tubig sa Angat ng mas mababa po sa critical level na 160 meters. Ayon sa Maynilad, wala pa itong ipatutupad ng water interruptions kahit pa raw nababaan ng alokasyon. Dahil yan sa mga programang inilatag ng Maynilad bilang paghahanda sa El Nino. Wala ring plano ang Manila Water na magpatupad ng water interruption dahil pwede naman daw itong humugot ng supply mula sa Laguna Lake at bagong pasilidad na Wawa Dam. Samantala pa rin, sinusulong ngayon ng DA ang muling pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Yan daw po'y para nga hindi mabigla ang mga consumers sa pagsipa ng presyo ng bigas sa gitna ng pagnipis ng lokal na supply. Ayon po kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito po raw ang huling hirit nila para po sa price cap. Hinihintay na lang daw ho na maaprubahan ang naturang panukala ni Pangulong Marcos Jr. Natapos po noong June 13 ang nauna pong 30 araw ng pagpapatupad po ng 50 pesos na price cap at hindi agad isulong ang pagpapalawig nito. Pinalawig po ng GSIS sa 6 na buwan ang alok nitong loan moratorium refund sa ilalim po ng Balik Ginhawa Program sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Sa ilalim ng Loan Relief Program, po pwedeng ma-recover ng mga kwalipikadong miyembro at pensioner ang hanggang 6 na buwang halaga ng loan amortization mula po yan sa dating 3 buwan. Ayon sa GSIS, po pwedeng makakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng claim refunds para sa inihulog nila mula December 2025 hanggang May 2026. Tatanggap po ang GSIS sa mga application mula July 1 hanggang October 31. Sa ilang pang tampok na balita, idinin naman ng ilang grupo ng mga negosyante na kailangan pong sabayan ng gobyerno ng ilang pang reforma ang taas sahod sa Metro Manila. Yan nga po'y para mapalakas ang productivity at mapababa ang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Sabi po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, handa ho naman itong sumunod sa pagbibigay po ng aumento sa sweldo. Pero kailangan daw hong maisulong din ang productivity at pagiging competitive ng mga negosyo para nga daw kayanin nila ang pagtaas ng cost of labor sa rehiyon. Idiniin po naman ng Federation of Philippine Industries ang kahalagahan ng pagbabalanse sa interes ng mga empleyado at ang pagtugon sa ilang hamon sa manufacturing industry ngayong taon. Yan nga po'y lalo pa tumaas daw po ang gastusin nila sa kuryente at logistics at sinabayan pa ng global uncertainties. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.